Hello, ako po si Paterno Wes Makel, ang inyong religion reporter. Nandito tayo ngayon sa Santo Niño de Paz Chapel sa Greenbelt sa Makati. At makakasama natin ang ilan sa mga volunteer ng parokyang ito ngayong pista ni Santo Niño. Sir, ma'am, good evening. Your name is? I'm Brian Camado. I'm Jessica Chu. So you are both parish volunteers, chapel volunteers here at Yes, Santo yes. Niño de Paz. Ano po ang kahalagahan para sa inyo na merong ganitong klaseng chapel sa gitna ng isang busy city tulad ng Makati, business district pa? Siguro if you would see kung how the chapel was named, no? The chapel is named Santo Niño de Paz. Or if we are going to convert it in English or translate it to English, it's the Holy Child of Peace. So I believe if you are going to see around dito sa chapel, meron tayong luscious greens and open yung space. No? So it seems like that even in the business of this district, merong chapel na peaceful where you can repose after a day of work or after a busy day. You can just simply relax yourself here in the chapel and feel the presence of the Lord. Since we are in the middle of the business district, so it usually offers a refuge to all the young people working. So it offers calmness. So whenever you are busy with work, struggling, or any other challenges, you can just go here. It's open within the day and you can find peace. Kayo po pareho, do you work in Makati? I used to work in Makati. 4 years ako sa Makati, but now I'm working somewhere else. But still, I go back to this place because this is where I have been serving for the past many years. Same with Kuya B, I'm used to working here in Makati for more than a decade. So even if I work outside Makati, so I still go back here. Kahapon po, ngayon syempre piyesta ng Santo Niño. Ano yung nararamdaman nyo ngayong araw na ito bilang mga parokyano dito sa Santo Niño de Paz? Well, masaya ang araw kasi nakapag-fiesta tayong uli, nakapag-misa at nakapagpasalamat for the past year of blessing, no? And well, finally in Greenbelt we are ending Christmas today. Peaceful and happy serving. Yung kahapon, si Cardinal Advincula, ang sabi niya, si Santo Niño, pinapaalalahanan tayo na maging welcoming, na maging mapagkumbaba, at alalahanin din yung mga maliliit sa lipunan. Nandito ba kayo noon? Yes, I was. How do you feel about that message of Cardinal Advincula? Well, that message was very timely, no, at this time that our nation is in crisis for the many corruptions that hurling us. And siguro the very thing peculiar and about the Santo Niño here in Greenbelt, as pointed out by His Eminence, is that our Santo Niño is an uncrowned Santo Niño and a Santo Niño without that is not holding anything. At sabi nga niya kahapon, no, these peculiar things is pointing to the humility of the Santo Niño, to the welcoming spirit of the Santo Niño, and to the humbleness and the readiness to serve of God to His people. Yeah. In addition to that, Cardinal also mentioned that our Santo Niño doesn't wear any magarbong damit and it's barefoot. So somehow it reflects us Filipinos, especially during our times. And it also offers peace, welcoming embrace during the hand of the Santo Niño with an opening arms. Last question ko na po sa inyo, bilang mga young professionals, ano yung kahalagahan na magkaroon pa rin ng debosyon sa Santo Niño? Kahit na ang layo na ng mga naabot ninyo sa buhay, may mga pinagkakakitaan na kayo, mga achievements, bakit mahalaga pa rin na lumapit sa Santo Niño? Sa akin siguro dahil sa haba ng ating mga pagtatrabaho sa buhay, sa haba ng ating paghahanap buhay, sa hirap na rin ng ating buhay,
maganda sigurong balikan yung mga araw na tayo ay mga bata, siguro a little carefree but that time, hindi upang manghinayang, kundi upang ma-reminisce natin na minsan siguro tayo ay nagkaroon ng moments na hindi tayo masyadong napapagod dahil sa dami ng mga problemang ating kinakaharap. Bagkus meron tayong, balikan natin yung mga moments na yung ating trust to those who are higher than us ay napakatindi, na kahit ano man ang sabihin nila para nagiging gospel truth sa atin, at yung clinginess natin dun sa ating mga magulang noon, na alam nating hindi tayo papahamak nila at alam nating sila ay mayroong pagmamalasakit sa atin, sapagkat ganun din naman yung Diyos. Dapat nagtitiwala tayo sa Diyos na meron siyang maibibigay sa atin, at ang ibibigay niya sa atin yung kailangan natin, at tayo ay hindi niya pinapabayaan sa kung ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay. Siguro sa akin po, it reminds us to be humble. So kahit ano yung taas na marating mo, parang we always go back home, sabi nga ni na Father. So parang bilang bata, lagi tayong bumabalik sa home natin. So during Feast ni Santo Niño, it always reminds us na we are a childlike. We can always go back home kahit anong tanda na natin. Thank you very much po and happy fiesta po sa inyo. Thank So you. ito sila po yung mga kasama ninyo. Kaya no? mga kasama Pwede namin ba sa namin pakita? Socom. Pero marami pa namang servants, kaso mga medyo taga-Socom gabi na at wala na ng, sila. Santo Niño de Paz sa Greenbelt. Happy Fiesta. At meron din dito mga taga Santo Niño de Paz. Yan, mga ibang servants din, hindi lang Socom. Ito. At ito yung kanilang imahen ng Santo Niño, no? Hindi nakakorona, nakabukas ang mga kamay para yakapin ang lahat. So, happy fiesta sa inyong lahat. An oasis in a concrete jungle, isang tahimik na kapilya sa isang maingay na syudad. Yan ang Santo Niño de Paz Greenbelt Chapel dito sa Makati. Bumisita kayo kung makakadaan kayo. Kita-kits uli. Ako po si Paterno S. Maquel, ang inyong religion reporter.